Hi, ako po si Glenn Villar at welcome ko muli sa Glenn Villar TV. This time, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga tools. Ano-ano ba yung mga tools na kailangan ng isang IT manager o IT support na gustong magtrabaho dito sa Papua New Guinea? From hardware to software, yan. Ano ba yung mga kailangan natin na tools na makakatulong sa atin sa trabaho natin para hindi tayo masyadong mahirapan at magawa natin ng maayos yung ating mga trabaho na nakaatang sa atin dito sa Papua New Guinea. Yan. At para po hindi na magtagal, sige, tingnan na natin. Ayan. Ito po lahat ang mga tools na currently meron ako. Sa loob ng mahabang panahon, naipon ko po silang bilhin. Ang problema, yung ibang nabili ko dati, it's either nawala na o nasira na. Kaya ito lang po yung mga natitira sa akin. So, hindi ko naman po siya sabay-sabay na nabili. Nabili ko siya. Siguro may mga pagitan na 1 year, 18 months, ganyan. Ano po. Okay, so papakita ko po sa inyo kung ano-ano itong mga tools na bilang IT manager at bilang IT support, ito yung kailangan natin. Okay, simulan po natin dito sa isang tool na to. Ito ang pinaka-simpleng tool, pero nagagamit namin to kapag mag-screw kami ng item dun sa wall. Let's say, router or switches or box para sa switches or camera. Sometimes kailangan iwasan mo yung wire o cable na nasa likod ng wall. Maaaring yung wall mo is flexiboard or ano ba to? Plywood. Check mo gamit ito kung meron kang tatamaan na cable, electric cable na live wire or pipe, madedetect nito yan. Ayan. So next naman na tools na meron ako is ito po yung pan-detect lang kung meron bang live wire o meron bang kuryente na dumadaloy dun sa wire na makikita mo dun sa lugar na pinagagawaan mo, dun sa area na kung saan kayo nagtatrabaho. Baka kasi live wire yun, mahawakan nyo. So, ito, magandang pan-test nun. Or, kapag hindi mo mapagawa na yung power outlet, baka may problema, pwede mong gamitin itong tracer na to para ma-detect mo kung may power ba. Okay, next. Ito namang dalawang to ay halos pareho lang. Both of them can test power supply. Ang kaibahan lang nila, itong isa na to is digital. At ito namang isa ay analog. Ayan. Analog siya kasi meron lang siya mga LED display. And then, kung okay yung power supply mo, iilaw itong mga corresponding LED lights. Ito naman digital na to, pakikita niya talaga mismo sa iyo kung ano ba yung power rating ng power supply mo. At kung yung mga pinouts ba niya, individually ay gumagana pa. Okay, next. Ito, meron na i-vlog ko na to dati. Ano pa? This is a PoE checker. Simple lang ang function nito just to prove or just to know if a Cat6 cable or Cat5e cable is a PoE cable. Yan. So kung may power siya, no? Yung data at yung power ay magkasama sa isang cable, madedetect nito. Very useful siya kapag may problema yung camera nyo or router nyo, hindi gumagana. Siguro walang power na nagsusupply. Next is itong dalawa na to. Ito yung paborito kong tester. Kasi mura lang siya and then not really actually murang-mura. Affordable siya pero very reliable. So magtataka kayo siguro kung bakit dalawa.
Kasi ito yung original ko from Indonesia. Regalo ng kaibigan ko. But then, itong pangalawa, nawala kasi ito eh. Nakita lang ulit namin. At ito naman pangalawa is binili ko lang dito sa Able nung nag-sale. Dito na rin sa Papua New Guinea. Ang kaibahan nila, mas mukhang matibay ito. Although, parehong-pareho lang naman sila. Pero kung mapapansin nyo, malaki yung kaibahan ng mga letters nito. Ito maliit, ito malaki, at yung buttons niya ay iba. Ito mas sturdy yung buttons. Yung button nito mas matibay compared dito sa may square. So I think this one is better than this one. Yun. Saan ito ginagamit? Ginagamit ito pang test ng LAN cable, ng network. So, makikita nyo rito kung tama ba yung pagkakrimp nyo. Pwede mo rin siyang gamitin sa BNC cables or sa telephone din also, cables din. Magagamit mo rin siya. So, napaka-useful nito. Marami siyang gamit. Ito namang isang cable na tester na to is same lang din ito. Pero, kung tawagin ko to is a fast cable tester. Kasi napakabilis niya. Once na pinress mo tong button na to, detected niya kaagad kung aling wire ang may problema. Or, ang wire mo ba is tama ang pagkakakrimp. So, sa isang banda, maganda rin to. Although, at one time, nung meron kaming tinetest na cables from under the flooring, na tinamaan ng nagdi-drill, mas naging reliable ito kaysa dito. This tester was giving us, an unreliable result at that time. Maybe because may shorts dun sa ilalim, may shorted cable, kaya hindi niya masyadong ma-detect. But this one can detect it properly. So, ito namang part na to, gusto ko pa rin siyang i-retain kasi sa mga pagtetest ng cable na kinrimp namin na usually yung mga very simple lang naman po, na hindi na dumadaan sa kung saan sa walls or flooring, maganda to. Impromptu checker. Ito namang isa na to is alam niyo na po siguro to, very luma na yung tester ko na to. How many years ago na po, pero siguro 10 years na. Pero gumagana pa rin siya. At maganda tong analog multimeter na to dahil yun nga, yung range niya 1,000 na volts isa kaya niya. Okay, so what we have here is another, ito naman po is a digital multimeter. Ito at saka ito is halos pareho lang. Ang pinagkaiba nga lang niya is digital ito. And 500 volts lang yung max niya, limitation niya. Kagandahan lang kasi nito, kung ano talaga yung power na binibigay ng device, let's say yung battery or power supply, exact talaga yung pinapakita niya kasi digital nga siya. Whereas here, babasahin mo pa rito. Pag pumalo itong hand niya, yun, kailangan pang tingnan kung saan tatama. Siguro kung sanay ka, madali mo na lang makita. Next is puncher. Yan. So, gagamitin mo to sa mga patch panels, sa mga rack. Yan, maganda siya. At saka sa mga wall port. Pwede mong gamitin din yan. So, basically, tututok mo lang siya ngayon, at saka madidiinan. Yan, impact siya yan. Impact punch down tool. So, hindi naman niya maapektuhan tong lamesa. Kung let's say, ganoon mo kasi meron siyang protector. Okay, another is ito yung wire stripper. So, madali lang siyang gamitin kasi let's say a cat 6 ang i-strip mo, yung tip. Ilagay mo lang dito, bitawan mo at saka mo paikutin. Yun. Hindi mo madadamage yung
strand niya sa loob. Okay. So here we have the Proskit network tester. Ito yung remote, tsaka tone tracer, tsaka ito yung main unit niya. So, nagagamit mo to sa pag-scan. Let's say, mag-scan ka magte-trace ka ng cable, ano po? Yan. At network tester din siya, nakatulad nito. So, dual purpose siya. And then you can also trace PoE cables with this thing. So, very useful to. It's around, nandun sa nakaraang vlog ko kung magkano to. Okay, next. Ito namang isang, tool na ito is the Nayafa NF8601. Ganun din siya. Instead na analog, nakagaya nitong dalawa na to, ang display niya, digital siya, so you can see may LCD siya, so madali mong ma-select yung mga options. Let's say scanning, kaya din niyang gawin yung ginagawa nito. So, saset mo lang siya to scan. See? Kagandahan dito sa ano na to, hindi mo na kailangan pindutin pa yung button nito, kagaya nito ha. Wala siyang button. Once na sinet mo siya sa scan, yun. Matatrace mo na yung wire. At meron din siyang katulad nito, NCV. Ibig sabihin ng NCV, non-contact voltage detector. So, tapat mo lang na ganun sa sa power supply or sa wall socket. Yan. Sasabihin niya sa'yo kung meron siyang power. So, isa pang kagandahan nito is meron siyang length tester. Ayan. So, pwede mo sukatin yung cable mo, Cat 6 or Cat 5. And then, yan. Let's say meron kang natitirang cable na nasa loob ng box. And then, gusto mo lang malaman kung gaano pa kahaba yung natitira na yon. So, pwede mong gamitin ito. I-connect mo lang dito yung other end. Hindi mo na kailangan i-connect yung other end dito. Just i-connect mo lang dito sa RJ45. And then, sabihin niya sa'yo kung gaano kahaba yung length ng wire mo. Yan ang kagandahan yan. Sorry. This is the NF86, once again, cable length tester. Ayan. Okay, so, meron tayo rito B-side network tester and cable tracer na rin. Ito yung pinaka-paborito ko kasi napaka-reliable nito. So, pag nag-scan ka rito, regardless kung gaano kalayo, yan, tutunog yan. Uy, no ba? Ayun lang tumunog. Yan. So, pagka mahina na ang battery niya, hindi na siya tutunog. Hindi ko na siya masyado nagagamit kasi meron ako nitong dalawa na to. But then, pag baraga ng labanan, let's say, madumi or talaga namang madudumihan yung tools mo, ito ginagamit ko. And then, reliable din siya. Meron siyang scanner at meron din siyang network tester kagaya nito. So, ito at saka ito, yan. Halos pare-pareho lang yung function nitong mga to. More on testing network and tracing network. Yan. So, ano naman ito? Okay, ginagamit ko lang siya kapag nagmamount kami ng camera box, sa wall. No, so, makikita mo rito kung pantay na yung level lang po siya, kung pantay ba yung pagkaka-install nyo.
Pag pangit ang pagkaka-install nyo dahil hindi pantay, mapapansin niya ng kliyente mo or ng boss mo. Ayan. And then meron din akong soldering iron at saka LED, ano. So ginagamit ko siya kapag basic troubleshooting lang. Merong nawatanggal ang hinang dun sa amp, sa amplifier or sa camera, sa BNC connectors. O kahit sa basic na sa tingin mo is kaya di ka maghinang, ito ginagamit ko siya doon. Okay, then we have this telephone tester. Very basic lang din siya, no? It's for testing if your telephone is working. If the line, hindi yung telephone mismo. Yung line ng telephone mo is working. So, i-crimp mo lang dito. Or meron siyang isang option na ipapunch mo lang dun sa patch panel. At yun, magagamit mo na maririnig mo na yung tone kung live ba yung telephone mo o hindi. Okay, so we have another tester here. Sorry, not tester, a tool. Ito yung nagamit ko ng gusto nung ginawa na tumulong kami sa paggawa ng building na to. Kung saan nandito kami ngayon. It's a SND way laser measure. Yan. So, madali lang siyang gamitin. Just point it to the wall or where. Yun, nakita mo yung red light na yan. And then right away it can tell you the distance, ano. So 3.9 meter from here up to that wall. Ito naman yung IPC tester. Yan. Maraming function to. Hindi lang for camera testing, pero usually ginagamit ko sa camera. So, multi-purpose din siya, no? Pwede ka mag-test ng IP cameras and BNC type camera. Ano ba yung mga camera na? TVI, AHD. Ayan. Oh, sorry, walang... Oh, yeah, meron nga. So, may TVI, AHD, and CVI. So, ano ba yung pwede mong gamitin dito? Yun nga, yung matetest mo yung camera mo, IP camera, or the analog cameras as well. Ayan. And then, meron din siyang cable tester. Yung ano ba yung mga makikita mo rito. Yan, yung connection diagram niya. And then, TDR test. Kung, yan, makikita mo yung attenuation. Kung mayroon bang loss dun sa network cable mo. Pag masyadong mahaba, yan, magkakaroon ka ng attenuation na malaki. Okay. Okay, next we have the crimping tools. Ayan. So, ito maganda to. Bosch. Nabura lang yung pangalan sa kalumaan. Ito rin maganda rin. Ang brand niya is Schneider. So, kung magkikarim ka lang, halimbawa ng Cat 6, Cat 5, maganda to. At telephone jack wire. Yeah, jack. Yun nga, telephone jack. Okay, so kung IT ka, kailangan mo yan kasi madalas kayo magta-troubleshoot ng network cable kapag may problema. So ito, yan. Dapat meron ka nito. Yan, importante yan. Kung wala naman, kahit yung mumurahin lang, basta bumili kayo ng mumurahin kasi importante. Mahirap maghanap dito sa Papua New Guinea or kung may mabili ka man ang mahal. So, yun.
At itong RJ11 jack at RJ45, lagi ako meron nito, hindi pwedeng wala. Kasi hindi mo alam kung kailan mo kakailanganin. Kapag nag-troubleshoot ka, may problema, yan, magagamit mo kaagad. And of course, laptop, yan, importante. Kasi marami siyang naitutulong sa akin. Ma-access mo yung camera doon, o matatest mo yung network, o yung mga web server app na ginagamit ng mga, let's say, nung Microtik, nung, what do you call this? Nung telephone PABX nyo, yun. And sa programming yun, bukod kasi sa hardware, programmer din ako ng aming company. So, dapat meron kayong mga knowledge sa programming. Although not necessarily, pero it's a plus kung meron ka nun. For example, ako alam kong mag-program using C#.NET, Visual Fox Pro. Yun yung mga front-end na po. Sa mga back-end naman, ang aking specialty is SQL Server back-end, and less specialized ko yung MySQL. Pero kaya ko rin doon. Okay, so yun ang mga kailangan mong matutunan. Actually, kung not necessarily nga, kung more on ano ka sa network ka. Kung focus ka sa networking, yung ibang kakilala ko naman IT, hindi naman nagpo-program. Depende rin yan sa company, kung ano yung required sa'yo. So, check mo to. Meron ditong 2 flash drive. Yeah. So, very important din na meron kang flash drive. Ano? Kasi anytime, kailangan mo mag-install ng software. Pwede mo siyang gawing bootable. Yan, yung kagandahan dyan. So, lagi ako meron yan. Hindi ako nagpapawala. And next is ito. Importante din ito sa akin. USB to IDE converter, SATA. Yan. So, instead na ikabit mo pa yung hard disk dun sa ibang computer para lang ma-test mo or ma-clone mo or ma-check mo, gamit ka na lang nito. Yan. So, use the USB para maging external siya. So, ito at saka ito is almost the same. Kaya lang ito, enclosure siya. And enclosed type siya. So, naglagay ako ng 4 terabyte sa loob. Napaka-importante rin ito sa akin. Andito lahat yung mga installers ko, yung mga tools ko na ginagamit ko sa pagta-troubleshoot. So, kung wala yan, mahirap din po. Okay lang naman na kung wala. Kaso, syempre, mas maganda yung hindi ka na magda-download. At meron ka na anytime. Meron din tayo ritong solderless BNC connectors. Yan, ginagamit ko naman siya pagka ang tinotroubleshoot ko is yung mga analog cameras na gumagamit ng coax type. At ito naman is precision screwdrivers. Yan, precision screws. Maganda siya pagka meron kaming mga maliliit na at kakaibang screw na pwede mong hindi mo pwedeng gamitan ng ganito kalalaking screwdriver. So, yan. So, need mo rin yan. Otherwise, gamit ka ng kutsilyong maliit. Okay, next is itong mga screw na to. Yan, screwdrivers, sorry. So, kailangan mo rin yan kasi pag wala, napakahirap. And next is yan, portable drill. Kung meron kayong portable drill na mabibili, ayan, bumili na kayo. This one is Makita. Medyo pricey siya pero very useful siya kasi malakas yung battery niya. 18 volts siya. Okay, so yan. Once more, ito lahat ng aking mga tools na ginagamit ko. Not on everyday basis pero sila yung useful na pwede mong gamitin anytime na magka-problema.
So yun guys, I hope na nagustuhan nyo yung presentation ko ng aking mga tools. Sana nabigyan ko kayo ng idea kung ano ba yung mga dapat merong kayong bilhin kung sakali mang yun nga, magtatrabaho kayo rito sa Papua New Guinea. Depende naman sa inyo yun. Meron din naman kasi yung company na magpo-provide ng tools para sa inyo. But then I like owning my own tools. Yun. Parang hobby ko siya na mag-collect ng tools. Kasi alam ko na nagagamit ko naman siya sa trabaho ko. So, yun guys. Salamat ulit sa panonood. Don't forget to subscribe, please. Click here. Click subscribe.